Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si KL Dawson J. Astilla at ang tatalakayin ko po ngayon ay tungkol sa globalisasyong ekonomiko. Kapag sinasabi natin globalisasyong ekonomiko, ito ay ang mga proseso ng mas malawak na ugnayan ng mga bansa sa aspeto ng kalakalan, teknolohiya, impormasyon at pamumuhay. Sa larangan ng ekonomiya, makikita natin ito sa mabilis na pag-ikot ng mga produkto at serbisyo sa iba't ibang bansa. Pati na rin ang pag-usbong ng mga multinational companies o MNCs at transnational companies o TNCs. Ano nga ba ang MNCs at TNCs? Ang multinational companies o MNCs ay malaking korporasyon na nagtatayo ng sangay o negosyo sa iba't ibang bansa. Halimbawa naman ito is ang McDonald's, Coca-Cola at Toyota. Pero nakasentro pa rin ang kanilang pamamahala sa pinagmulan nilang bansa. Ang transnational companies naman o TNCs ay halos katulad ng MNCs pero mas malaya at independent ang kanilang operasyon sa bawat bansang pinagsukatan. Hindi lang sila nakasentro sa bansang pinagmulan. Halimbawa nito is ang Shell, Unilever, Telus at GlaxoSmithKline. Mabuting epekto ng MNCs at TNCs sa ekonomiya. Pagbibigay ng trabaho, ito ay nagkakaroon ng mas maraming oportunidad ang mga Pilipino gaya ng call center jobs mula sa BPO companies. Pagpasok ng kapital at pamumuhunan. Nadadagdagan ang kita ng bansa dahil sa mga buwis at pamumuhay ng mga dayuhan. Pag-angat ng teknolohiya at kasanayan. Nakadala ng mga kumpanya ang makabagong teknolohiya at training na natutuhan ng mga manggagawang Pilipino. Mas maraming mapapagpipilian para sa consumer. Nagkakaroon tayo ng access sa mga produkto at serbisyo galing sa ibang bansa. Ito naman ang mga di mabuting epekto ng MNCs at TNCs sa ekonomiya. Panganib sa lokal na negosyo. Nahihirapan ang maliliit na negosyo mga maliliit na negosyo ng Pilipino ay nakikipagkompetensya sila sa malalaking kumpanya. Kaya nagiging panganib ito para sa lokal na negosyo ng mga Pilipino. Pagdepende sa dayuhan, ang pagdedepende sa dayuhan, umaasa ang bansa sa puhunan at teknolohiya ng iba't ibang bansa kaysa sa palakasin ang sariling industriya. Kita palabas ng bansa. Malaking bahagi ng kita ay napupunta pa rin sa punong tanggapan ng kumpanya sa iba't ibang bansa. Hindi lahat ay nananatili sa Pilipinas. Mababang sahod at kontraktualisasyon. May ilang kumpanya na nagbibigay ng mababang sahod o hindi tiyak na seguridad sa trabaho. At sa kabuuan, ang globalisasyong ekonomiko ay may malalim na epekto sa ating bansa. Malinaw na nakakatulong ang mga MNCs at TNCs sa pagbibigay ng trabaho at oportunidad, ngunit may makaabit o may mga nakakasama din ito sa
hamon gaya ng kahinaan ng lokal na negosyo at dependency sa mga banyang kapitalista. Kaya mahalagang balansehin ang pagtanggap sa mga dayuhang kumpanya at ang pagpapaunlad ng sariling industriya. Dito natin masisiguro na ang globalisasyon o ekonomiya ay tunay na makikinabang. Dito natin masisiguro kung tunay ba ang makikinabang ang ekonomiya at pamumuhay ng mga Pilipino. Maraming salamat po.